nangyayari po sa mga lumalaban sa katiwalian ay walang break. Bine-break po sila. Oo. Katulad nito, hindi pa nakontento na filean ng inciting to sedition si Mike Defensor. At hindi pa nakontento na mag-file ng plunder. Can you imagine, ha? Plunder. Dahil daw, nag-contribute ng pera sa kampanya ni then senatorial candidate Rodante Marcoleta. Samantalang, unang-una, di ba pinahihintulot yaong pagko-contribute sa Omnibus Election Code? Number 2, hindi ba iyan talagang mga kandidato ay tumatanggap ng mga kontribusyon at nagbayad pa nga ng donor's tax? Si Mike Defensor, may resibo siya. Literally, may resibo. Bakit naman plunder? Yan ang hindi ko maintindihan. Kung hindi ba naman ulalo itong pamahalang ito. Yung mga tumanggap ng maleta, walang plunder. Yung mga nagdedenunsyo, nagsisiwalat, nagpapaimbestiga ng tumanggap ng maleta, yun ang plunder. Yun, ganito na kabaliktad ang mundo sa ilalim ni Marcos Jr. Kita mo Manang Jubes. Kengkoy na kengkoy yung ibang mga komentarista. Sabi nila kasi, hindi ba congressman si Marcoleta noong panahong yon? Sabi ko, oo. Di nakalagay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay kapag ikaw ay tumanggap ng pera, ikaw ay corrupt. Alam niyo po, yan ang problema ng mga ibang nagmamarunong. Hindi naman natin minamaliit kasi hindi ko pwedeng maliitin. Maliit ako eh. Hindi natin minamaliit yung mga hindi abogado. Ngunit, alam niyo po, kaming mga abogado, lahat ng abogado naman, pati si Larry Gadon, ay nag-aral ng 4 na taon ng Bachelor of Laws. Sa ngayon, ang degree po ay Juris Doctor, JD, Juris Doctor. Pagkatapos, nag-review pa po kami ng 6 na buwan. Nag-bar kami. Naipasa namin ang bar examinations bago kami matawag na attorney. Okay? Bakit ko sinasabi yon? Yung iba dyan, nag-google lang. Nakabasa lang ng opinion column. Abogado na daw. Alam daw nila ang batas. Hindi po ganoon kasimple ang batas. Kasi sinasabi nga, tumanggap ka, public official ka, ikaw ay corrupt na. Hindi po. Ang graft and corruption po, kung babasahin niyo yung batas, tumanggap ka ng pera, pinangakuan ka ng kahit anong material na bagay, by reason of your office. Ano po ang office na ibig sabihin sa batas? Yan ba yung opisina mo? Halimbawa, ikaw yung congressman, may opisina ka doon sa Batasang Pambansa o senador ka, may opisina ka sa GSIS. Hindi po. Office here is used in the sense na function yung iyong katungkulan. Tumanggap ka ng pera dahil sa iyong katungkulan. Okay, halimbawa, mayor. Hindi ba ang katungkulan ng mayor magbigay ng business permit? Yes. Di ba? Opo. Kumuha ng business permit sa mayor Binigyan ka ng pera para mag-issue ka ng permit para sa isang bagay na hindi mo naman dapat issuehan ng permit. Yun ang sinasabing office function. Function. Yan. Hindi yung office na opisina o yung pwesto mo lamang. Okay. Kung ikaw ay tumanggap ng pera para may gawin ka na within your power na hindi mo dapat ginawa, pero ginawa mo dahil sa salapi, yun ang corruption. Pero kung tumanggap ka ng pera dahil ikaw ay kandidato at yan ay allowed sa Omnibus Election Code to a certain degree, kasi may limit po ang pwede mong tanggapin at may limit kung ano yung pwede mong gastusin. Limitado yan. Depende sa dami o bilang ng mga rehistradong botante either sa probinsya mo, kung ikaw ay gobernador, o sa lungsod o munisipyo mo, kung ikaw ay mayor, kung sa congressman, distrito mo, kung senador, presidente, vice-presidente, buong bansa. Yan.
Ha? Yung mula Apari hanggang Holo. Yes. Buong bansa, Itbulaga. Acheche! Si Tito Sena naman eh. Ha? Anyway, yan Nabulaga. po ang pagbasa ng batas. Hindi lang isang batas ang babasahin mo. Yung may tinatawag po sa legal hermeneutics or statutory construction, yung pag-interpret ng batas na pari materia, similar material. Tignan mo rin yung mga probisyon ng mga batas na may relasyon dun sa batas na yon. Yun ang sinasabi ko. Okay. So, kinakaso yun, plunder. Medyo malabo yata at saka talagang malabo naman. Gumawa na naman ng usapin tong NBI. Qualified human trafficking naman ang sinasabi. Ha, bakit daw? 'Di ba? Alam mo yung insidente, no? Yes. Yung dito sa Metro Walk, nang raid daw yung mga NBI at may nahuli daw sila di umano ng mga babae na biktima ng human trafficking kasi may nightclub daw doon, may mga kwarto, etc. etc. May nahuli daw na customer ng prostitution. Okay, tignan natin, ano ba yung human trafficking? Yan. Ang human trafficking po ay yung ikaw ay pipilitin mo, tatakutin mo, lolokohin mo, lilinlangin mo, iba-blackmail mo, ha? Ang isang tao para siya ay dalhin sa isang lugar for the purpose ng labor, yung forced labor, or prostitution, or sexual abuse, etc., etc. Okay. Mabigat na paratang po yan. Okay. Noon bang nandoon ang NBI, nakita nila nananakot, namimilit, nanloloko si Mike Defensor doon sa mga babae? Hindi. Bakit gagawin ni Mike Defensor yan? Okay. Sinasangkot siya dahil yun daw lugar nung KTV, yung Chicago KTV, ay nasa lupang pagmamayari niya at siya ay ang nagpapaupa. Siyang inuupahan noong may-ari nung nightclub. Nung KTV. Hindi po supisyente yon, Ginoong Matibag. Alam naman nating hindi supisyente yun. Abogado ka naman eh. Ha? Okay. Kung ikaw ay nagpapaupa ng isang lugar at ito ay ginamit sa illegal, Opo. dapat ipakita na ikaw ay alam mo na yun ay gagamitin sa illegal na bagay. Ay, happy 1,000 viewers, mga kasama. Aga-aga. Alam mo, yun ay gagamitin sa illegal. Opo. At hinayaan mong yun ay gamitin. Diba? Yun ang qualified human trafficking when 3 or more persons qualified human trafficking. Kung inupahan lang yun lugar mo at may nangyaring illegal at hindi mo naman alam, bakit ka kakasuhan? Hindi po kasama yun sa kaso. Kita mo to, pati ba naman yung asawa at saka yung anak na babae na abogada? Maggagawa ba naman ng human trafficking yun? Ano lang yan eh? Ha? Panggigibit lang yan at alam ng taong bayan yan. Ngayon, ito example, actual na experience ko. May hinandle ako noon na kaso, yung Alabang, matagal na ito, ewan ko na tatandaan itong ating panauhin si Major Jun Saigo. Yung raid sa Shabu Factory sa Alabang. Sa Ayala, Alabang mismo, sa loob. Ni-raid ng mga pulis. Nag-imbestiga. Alam mo kung sino ang may-ari ng bahay na nirerentahan noong mga Taiwanese ito na mga di umano ay gumagawa ng shabu. Si dating Senador Jambi Madrigal. Kinasuhan pa si Jambi Madrigal? Hindi, dahil maayos noon ang NBI. Maayos ang pulis. Alam nila na nung nag-imbestiga sila, nangungupahan lang. Kasi kahit sinong tao Nangungupahan lang yun. hanap buhay mo, nangungupahan ka. Di ba? Nangungupahan, malay ba niya? Wala naman siya ron. May mga ginawang mga bagay doon na panggawa di umano ng shabu. Wala naman siyang kinalaman. Bakit mo kakasuhan? Hindi mo basta-basta kinakasuhan. Ito pa, example. Sa Soler, hotel, kahit anong hotel. Wag niyong sabihin, walang
kahit anong activity na sangkot sa prostitution dyan. Lalong-lalo na yung may mga kasino. Kaya ako, laban na laban, kontrang-kontra ako sa pagsusugal. Ang daming sumusulpot na iba't ibang bisyo dyan eh. Di ba? Meron dyan nagdodroga na para hindi makatulog, para makapagsugal na makapagsugal. Addiction din kasi ang sugal eh. Oh, di ba? Marami nalulupog. Ayan, may prostitution. Oh, sabihin natin Soler. O merong customer doon, foreigner o kahit taga rito, local. Okay. May mga nag-aalok ng babae dyan eh. Aha. O, dinala niya sa kwarto niya. That's prostitution, binayaran niya. Ha? Repeated engagement in sexual acts for gain. Yan ang definition ng prostitution. Ha? Ibig mo sabihin, since may prostitution sa 2, 3, 4 na kwarto sa Soler, arestuhin mo si Enrique Razon for prostitution? Siyempre hindi. Alay ng taong yun. O in the same way, etong si Mike Defensor, alam mo, ang laki-laki ng negosyo nito sa mining. Yung anak abogada. Bakit ka mag-human trafficking? Para kumita. Dati kang sekretary, di ba? Dati kang congressman, mag-human trafficking ka. Mag-iisip ka. Maghahakot ka ng mga babae para i-prostitute, ibugaw dito sa Maynila. Ano ba naman yung mga tiradang yan? Sino naman ang bumulong sa kanya? Kaya nga, bago ito nakakatawa rito ha. Unahan na natin ang tawa. Okay. Sabi ni Matibag, meron daw mga blueprint. Ha? Alam mo yung Jubes, kung makakapunta ka dyan sa Cliff Point, isang establishment yan na maraming mga negosyo. Meron diyang 7-Eleven. Meron diyang Starbucks. May Korean restaurant. Meron yan yung Blue Bar. At nandyan mismo yung tanggapan ng mining company ni Mike Defensor. Siyempre, malaki yung lugar mo, nagpatayo ka ng building, may mga commercial spaces doon, pinarerenta, hanap buhay eh. May nangupa, yung Chicago, yung KTV. Opo. Hindi naman tago, nakalagay, ang laki-laki ron, Chicago, KTV, pwede mong pasukin, pwede mong lumabas. Welcome to everybody. Ang daming tao. Unang-una, that negates yung sinasabing baka may tinatakot ng mga babae for prostitution. Eh di, sumigaw yung babae. Ang daming tao roon. Minsan, wala naman sa pagkakuan. Katulad nito, presidente ng Wakwak Golf and Country Club. Grabe. Nandun. Alam niyo, ang mga pupunta ron, mga politiko. Mga opisyal ng pulis. Ako, pupunta ako ron paminsan-minsan. Nagre-relax. Wala po ako nakikitang illegal doon. Tamang kwentuhan lang. Hindi ko may pinipilit doon, tinatakot na babae. Di sumigaw yun. Ang daming pulis doon, ang daming politiko, ang daming abogado. At saka pwede kang pumasok. Labas-pasok. Wala namang rehas yun eh. Ngayon, may sinasabi siya na iniba daw yung plano para may secret passage. Pambihira. Alam niyo yung secret passage yun, nakikita ko yun, nakalagay yun sa labas, fire exit eh. Bakit daw nasa likod, sabi ni Matibag? Syempre. Kaya nga fire exit, ibang way eh. Para pag nasusunog yung harapan, doon ka dadaan sa likuran. Alam mo, fire exit, doon sa tabi ng main entrance. Di na na-trap ka na ron. Eto naman si Matibag, mga tirada naman, Ngayon, kung meron talagang naibang plano, di magreklamo ka doon sa building official. Multa lang po yan eh. Okay. Pambihira, May sinasabi pang mga kurti-kurtina, yung kwarto ng nanay ko sa bahay, may kurtina eh. Huwag niyo sabihin, may prostitution doon. Kurtina! Prostitution agad? Naku. Pambihira naman mga tirada. Alam niyo kasi, baka sabi niya, si Defensor daw ay may personal knowledge. Paano niya nalaman? Nakapasok ba siya sa utak ni Mike Defensor? Bihira. Mga tirada nito si Matibag wala sa hulog eh. Yung pala ending, kaya tinutulig sa si Mike Defensor. Unang-una siya yung sumusuporta sa 18 pala. Unang-una, happy 1.5K live viewers. Maraming salamat po. Thank you. Yan. Di ba? Opo. Tinutulig sa nila si Mike Defensor kasi yan ang sumusuporta doon sa 18 Marines at may mga dumadagdag pa na mga witnesses doon sa Male-Maleta. Number 2, isiniwalat ni Mike Defensor yung mga ghost projects yun sa distrito ng asawa
ni Matibag mismo, yung si Ann Matibag. Alam nyo, yung mga ganyan, very clear na conflict of interest yan eh. Kung may delikadesa ka, hindi ikaw makikialam dyan. Oo, kung may hiya ka sa sarili mo at binavalue mo yung prinsipyo o doktrina na public office is a public trust, hindi na ikaw ang makikialam dyan. Napakahalay, may pulis naman eh. Opo. O para hindi na ma-question ang motibo mo bago meron pa siyang hamon. Adi, filean mo daw ng kaso yung asawa niya. Oh. Ay, teka muna, maghintay kayo. Pero bakit hindi nyo imbestigahan? O, yung asawa mo, o, di ba? O, kung talagang sincero ka, ba't hindi mo iniimbestigahan yung mali-maleta? Ang dami-daming krimen, ang pinakamalaking krimen na nangyayari o nangyari sa Pilipinas at mukhang mangyayari pa ay yung 1.2 trillion na flood control scam na yan. Nagbabadya na naman ang ulan. Mangangamote na naman tayo nito. Oo, maaalala na naman ng mga tao. Bakit hindi yan ang imbestigahan mo? Ang daming krimen dito sa Pilipinas. Ang daming KTV dyan sa Quezon Avenue. Lahat. Oh, sa Soler may KTV. Ibig sabihin, pag may KTV, may human trafficking na. Sa Shangri-La may KTV. Ang daming KTV mga kasama sa Jupiter. Oh, porket may KTV, may entrance sa likod, may kurtina. Oh. Human trafficking. Ano naman logic yan? Logic puwet yan eh. Ay nako. At alam naman natin ang reason kung bakit ay ginigipit lahat ng kalaban ng gobyerno. Ngayon, eto di ba kahapon, kailan ba yung diniscuss natin, Juves? Yung pinayagan na maglabas ulit ng pera yung mga regional directors. 2 days ago. 2 days ago, di ba? Ayan na. Bakit? Kailangan na naman nila ng pera. Bakit? So pwede na ulit. Di ba may impeachment? Di ba? Galing nyo, no? Alam na naman eh. Bago ngayon, sinasabi, ang mga mag-i-increase na daw sila ng infrastructure spending. Okay, parehas ang laban natin dito, no? Tama naman yun. Kasi sa sama ng ekonomiya, dapat i-pump prime ng ating gobyerno yung infrastructure kasi yan ay nagpapasok ng pera sa ekonomiya. Opo. Umaandar muli. Pump priming, di ba yung dati pagka yung bomba, ngayon may self-priming na yung mga water pump eh. Di ba dati bubuksan mo muna yung ibabaw, lalagyan mo ng tubig, sasaran mo. Yun ang pump Para priming. lumakas. Para lumakas, lagyan mo muna ng tubig, parang Opo. pondo. Ayun. Pero, yung timing mo off di ba? Ayan. Bakit lumabas na naman tong infrastructure? Bantayan natin to. Hindi ko sinasabing itigil lahat ng infrastruktura ng gobyerno. Hindi pwede yun. Pero, may bantayan natin. Baka happy days are here again na naman, Dahil may impeachment, baka pang project na naman yan. Natatandaan nyo, noong na-convict sa impeachment, si CJ Corona, lumabas, meron palang mga daan-daang milyon na ginawang panuhol doon sa mga senators, judges, may mga nakulong pa. Baka ganyan na naman ang mangyayari. Baka kailangan na naman ng pera para ma-impluwensyahan yung outcome ng impeachment. Baka kailangan na naman nila ng pera para sa propaganda, sa PR nila. Wag naman sana. At saka para magpakita ng pagmumuka nila si Luistro, si De Lima, at si Lorna Kapunan. Alam nyo, payo po sa Malacanang, kung magpo-propaganda naman po kayo, yung medyo hindi naman nakakayumot ang mga pagmumuka ng pinakikita nyo kasi hindi po effective eh. Walang biro. Ito, real talk, di ba? Modelo ba yun? Alin? Yung sinabi mo? Mga modelo dati yun. Ng Combantrin, Hindi, di ba? Pagka gano'n ang usapan, ayaw ka na. Bago, yung spokesman ni VP, kaganda-gandang lalaki, di ba? Si Michael Poa. Bago itatapat mo, anak ng teteng naman ewan ko ba kung anong iniisip nila? Wala na bang makuhang ibang spokes dyan? Masakit sa mata